ang Panginoon. Palakpakan nga po ulit natin, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng iyong ginawa sa amin. Ngayon lang umaga, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo. At sa patuloy mo pang gagawin sa buhay namin habang nakikinig kami ng iyong mga salita. Hinihiling po namin malaya ka pong pangusap sa bawat isa sa amin at patuloy mong hayaang dumaloy ang iyong kapangyarihan na ninanais mong tanggapin ng bawat isa sa araw na ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang iyong lingkod, pagpalain mo ang lahat ng nandirito, kasama po ang mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan o saan mang silang lugar nanduroon ngayon, pero nakakonect po sa worship service sa umagang ito dito sa Lopez. Pagpalain mo po ang gawain ng lahat ng mga kapatid namin, kahit yung mga nasa Sunday School. You bless our Sunday School teachers and the pupils, O God. Sila po iyong patuloy na pagpalain at makita po nila ang kagandahan ng iyong mga salita na ibinabahagi ng iyong mga lingkod sa kabilang building. We thank you and we honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating pong topic ay, bitin po ako nung nakaraang linggo, pero mayroong sinabi ang Lord sa akin na let's restore let's sustain the restoration unto the end. Yan po ang ating topic ngayon. Marami pong wala nung Sunday, and I hope that you have nag-join po kayo sa mga online meetings natin ng Sunday. So, yung ating pong text ay Leviticus, pero hindi ko na yan pupuntahan. Paulit-ulit na po natin yung binasa na sa time of Jubilee, the Lord is restoring everything that have been lost nung nakaraan na hindi ayos ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ang pupuntahan po natin ay Joel chapter 2, 25 hanggang 32. Kaya ba, ate? Hindi ko na. Okay. Kaya ba? Mali pa lang naibigay ko. Okay. Okay, basahin po nating lahat. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, the chewing locust, my great army which I sent among you. Take note of the restore. Next verse. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Then you shall know that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God, and there is no other. My people shall never be put to shame. Okay? And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my men servants and my maid servants I will pour out my spirit in those days. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be deliverance, as the Lord had said, among the remnant whom the Lord calls. Acts chapter 3. Okay ba? 19 to 21 na lang. Actually, yan ay verse 17 supposed to be. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out,
so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Okay. Purihin po ang ating Panginoon. Okay. Makikita niyo po dyan yung term na restore and restoration. Time is coming, ang sabi ng ating Panginoon, that He will restore everything, no? Na nawala sa atin, panunumbalikin niya yan. Pag sinabi nating restore, ay pagpapanumbalik, pagbabalik. Ano po? So, babalikan ko lang yung last week nating introduction. Ang restoration means to bring back to a former or original condition. It is an act of restoring, renewal, revival, or reestablishment, refreshing, revitalization, and putting back unto a former position or dignity. So, pagpapanumbalik po sa dating o original niyang kondisyon. Sabi ko nga po nung nakaraang linggo, sa scripture, pag pinag-usapan po natin ang restoration, ay it involves increase. No? It involves increase. It involves multiplied or improved so that the latter state is significantly better than the original state. Pag pinag-usapan po ang restoration sa banal na kasulatan, ang ginagawa pong pagpapanumbalik ng Diyos sa mga nawala sa atin ay dinodoble niya. It has an increase. Always, it has an increase. At yung latter end po ay mas maganda, mas dalisay, mas malaki o better than the original state. Ganyan pong mag-restore ang ating Panginoon. Kaya kung may mga nawala tayong mga magagandang bagay ng mga nakaraan at dumaan tayo sa pagsubok at judgment na maaring dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan o testing lamang ng Panginoon, when God restores, it's much better than the former things that has been lost. Amen po ba? So, yan po yung makikita natin at binigyan ko po ng example ang mga Israelites nung sila ay nasa wilderness, si Job, after ng testing ng Panginoon, he received 2 times of what has been lost from him. And si Joseph yata ang isa sa aking ginawang pinakamahabang example ng mga nakaraan last week. So, sa ating pong buhay bilang mga tao na nilikha ng Panginoon, there are 3 important qualities na ibinigay ng Diyos sa atin at the time of our creation. When God said, "Let us make man according to our image and our likeness, and let them have dominion over the works of His hand." Mayroong 3 bagay pong original na ibinigay ng Diyos sa tao nang siya ay likhain ng Panginoon. Ano po yon? He enjoyed the image of God, ang imahe ng Panginoon. Ang sinabi nating image, it's God's nature of holiness, morality, righteousness, with dominion. Kaya nung likhain tayo ng Panginoon, yung nature ng Lord na lumalakad tayo sa katwiran, sa kabanalan, at moralidad ng buhay na ito, with dominion, na mayroon tayong kapangyarihan, ibinigay yan ng Diyos sa atin. Pangalawa, we enjoyed intimacy with God. Ang ibig sabihin ng intimacy, we were one with God. What God has in mind is also the things that are in mind. Ibig sabihin, we are united with God. We are intimate with God. Kaya doon po sa marriage, makikita po natin na sabi ni Adan, "This is the bone of my bone and the flesh of my flesh." Isa lang po sila. Sila ay one with God, no? Aligned with God. One with God. Hallelujah. So, they are submitted to the purposes sa layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. Ganon po ang pag sinabi nating intimacy. Hindi ka kasalungat ng Diyos.
Ulitin ko po, siguro yun yung pinakamainam na term. Hindi mo sinasalungat ang Panginoon. You are intimate with God. You are one with the Lord. Amen po. That's one of the qualities na ibinigay ng Lord sa tao nung siya ay likhain ng Panginoon. Pangatlo is, he enjoyed unbroken relationship with the Lord. Hindi napuputol ang kanilang ugnayan ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. Unbroken fellowship, unbroken relationship. Napakainam po ng kanilang pagkalikha, ng ating pagkalikha, nung tayo likhain ng Panginoon. We are so close, very close to our Lord God. We can commune with Him anytime, anywhere. At any moment of time, we can talk to Him, we can say anything to Him, we can listen to Him, we can hear His voice and so forth. So, mayroon po tayong unbroken fellowship and relationship with our God. Pero alam po natin ang nangyari. We lost all these three. Amen po ba? Nung magkasala ang ating mga magulang, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kasalanan sa pamamagitan ng kasalanan, pumasok ang kamatayan. All these three important qualities na mayroon tayo bilang human being, nung likhain tayo ng Panginoon, we lost all of these things. We lost our image, the image of God in us. Kaya ang sabi po ng manganak na si Adan after the fall, ang sabi doon, nakikita po natin, and Adam give birth to children according to his image. Not anymore according to the image of God. Na-lost niya yung image ng Panginoon. Nawala niya. Nawala niya ang image ng Lord. So, he lost the image of God. He lost his intimacy with God. Hindi na siya kaayon sa Diyos. Kasalungat na siya sa kalooban ng Panginoon. He is not anymore one with our God. Salungat na siya. Salungat na sa gusto ng Panginoon. Nung sumuway po siya, ang ibig sabihin ng pagsuway o pagsuway sa kalooban ng Panginoon, sinasalungat mo na ang Diyos na lumikha sa iyo. So we lost our intimacy and we lost also our fellowship with the Lord. Nawala natin yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. That's why in the Garden of Eden, after the fall, nagtago na si Adan sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, nasaan ka? Because of that fear na nakita nilang sila hubad, nagtago sila, nagtago at nagdamit sila ng dahon na lamang ng mga halaman. But the Lord is so good, He looked for them. Amen po. At pinaltan sila ng kasuotan mula sa balat ng hayop. Diyan pa lang ipinakita ng Panginoon na there will be a restoration that will take place in the future. And it is through the blood, through a sacrifice. And that's through our Lord Jesus Christ. So what happened after so many years, makita natin kahit ginunaw ng Panginoon ang mundong ito because of, na siya hindi na niya kayanin yung kasamaan ng tao, yet nagtira siya ng isang pamilya na muling mag-uumpisa siya nung layunin niya sa tao. Sino yon? Ang pamilya ni Noah. And from Noah, God started again to raise up a generation na gusto niyang makita itong tatlong ito. Naintindihan niyo po ako? At mula kay Noah hanggang kay Abraham, kumuha pang Panginoon ng isang lahi. Mula kay Noah, kinuha niya si Abraham. At mula kay Abraham, ipinanganak si Isaac, ipinanganak si Israel. At mula kay Israel, ipinanganak ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus, na magdadala ng restoration para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kaya po ipinakita doon sa atin ng Panginoon yung restoration process ng Panginoon. Nag-umpisa siya sa tabernacle of Moses, the sacrifice, the law and sacrifices. It speaks of our Lord Jesus Christ who will give His life, who will pour His blood for each one of us para ma-restore back tayo sa ating Panginoon. It's the restoration of our fellowship. Sa tabernacle of David, the restoration of our fellowship, natanggal na lahat ng mga tabing, tayo pwede nang makapasok freely into the presence of God with the Ark of the Covenant in the center of their community.
So Jesus Christ is the Ark of the Covenant. Jesus Christ speaks the very presence of our God. And through our Lord Jesus Christ, we can now renew our relationship with Him. Amen. Our fellowship with Him. Then, the Lord gave us the prophecy that there will be a coming branch. Ang branch na yon ay pinakita ng Panginoon na maghahayag sa atin na through that branch, no? Through the tree, ang punong yaon, ang siya magre-restore ng ating intimacy with the Lord. Okay, tama ba ako? Intimacy nga ba? Godly image, the image of our God being restored to us. Sino yung puno na yon? Si Jesus. Sabi ni Jesus sa John chapter 15, I am the true vine, you are the branches. No? Kayo ang mga sanga, ako ang puno ng ubas. Ang sino mang connected kay Jesus ay maghahayag ng buhay ni Jesus. The image is the restoration of the image of our Lord God. Alam natin, we are predestinated to be conformed to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Romans 8:28 to 29. Tayo ay itinalaga ng Panginoon na maging kagaya ng ating Panginoong Jesus. Kaya, umalis ka kay Jesus, that image of God will not be restored. Hello? Naintindihan niyo po? I'm just reviewing kasi gusto kong pumunta tayo doon sa gusto kong ipahatid sa inyo ngayon. The third thing na ginawa ng Panginoon is ibinigay niya yung parable of the marriage of the Lamb. Ano ang ibig sabihin nito? In the last days, the church will be married to Jesus. It's the bride and bridegroom relationship. Makikita natin yan sa Revelation na darating yung panahon, magkakaroon po ng marriage. The bride will be married to Christ. So it's the bride and bridegroom relationship. We, the church, is the bride of Christ, and Jesus Christ is our bridegroom. It's intimacy. Makikita mo po natin dito na it's the restoration of our intimacy because marriage is becoming one. Not only in the flesh, in the mind, in your spirit, and everything na mayroon tayo. When a person entered into a marriage, they become one. Naintindihan niyo po? Yung restoration of our intimacy with the Lord. Hindi mo nasasalungatin ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 5 verse 21, submitting one to another in the fear of the Lord. Pasakop kayo sa bawat isa. Pasakop kayo sa Diyos. And be cleansed by the washing of with the cleansing and the washing of the Word. So mayroon pong cleansing ang Panginoon sa atin. We are submitting our lives totally sa will ng Panginoon sa ating buhay. Alam nyo, ang buhay Kristiyano po ay may layunin. God created us for a purpose. Kasi kung walang purpose, ang inyong pagiging mananampalataya, dapat nung makilala mo si Jesus, umakyat ka na sa langit. Namatay ka na sana agad. Pero hindi yung ginawa ng Panginoon, except for those people na nakilala nila ang Panginoon during their time na mamamatay na sila. No? Wala na silang lakas, wala na silang pag-asa na maglingkod pa sa ating Panginoon. Pero ang buhay po natin, when we acknowledge the Lordship of our Lord Jesus Christ to our lives, may purpose siya. At yun yung gusto ng maganap sa atin. God wants us to be intimate with Him. God wants us to be one with Him. Na kaisa ka ng Panginoon sa Kanyang mga pangarap, sa Kanyang mga layunin, sa Kanyang gustong gawin. Gusto ng Panginoon, anak, gusto ko, kaisa kita eh. You are aligned with me. Amen. Kaya pag hindi pa tayo aligned with the Lord, we are still on that process na ginagawa ng Panginoong maging kaisa Kanya sa Kanyang mga layunin sa ating mga buhay. So, may proseso po ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Hanggang buhay ka sa mundong ito, hindi matatapos yung proseso ng restoration of your fellowship and your relationship with the Lord, the restoration of your intimacy with the Lord, and the restoration of the image of God in you. Amen po ba?
Okay, ang tanong ko dito, how do we sustain that restoration? Paano mo mapapanatili since nandun tayo sa proseso na yon? Interesado po ba kayo? Paano mo mapapanatili? Paano mo mapapagyaman? Ako'y nalulungkot. Kapag ang tagal-tagal ng Kristiyano, pero hindi ko makita yung layunin ng Diyos sa buhay natin na nagaganap, nakakalungkot po yun. We must check our lives at tingnan natin, Lord, ano bang kulang ko? Of course, wala po sa Diyos ang pagkukulang. God has given us everything to live for His glory. All we have to do is to align with Him. Amen po ba? Let's align with God. Ito po yung paborito ngayong term, alignment. Alignment with God's purposes sa buhay natin. So, how do we sustain God's restoration? First of all, we must have an encounter or personal encounter and corporate encounter with the agent of restoration. Sino po ba yung agent of restoration? The Holy Spirit. We must have an encounter personally and corporately with the agent of restoration. Sino po yung agent of restoration? The Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? Sino ang banal na Espiritu? He is the third person of the Godhead. Siya yung ikatatlong persona ng ating Diyos. Ang Diyos po natin ay isa sa tatlong persona. Sino-sino yon? The Father, God the Son, Jesus Christ our Lord, and God the Holy Spirit. The Holy Spirit is God. Hindi siya isang force lang. Makikita mo yung unity ng Godhead ay makikita po natin. So, He is one of the person of the Godhead. God is one God in three persons. Next, mayroon ba ako niyan? The triune nature of God. The Father is not the Son. The Son is not the Father. The Holy Spirit is not the Father. Sila po'y tatlo with the same equality sa bawat isa. Equal po sila. And yung composition nilang yan po ang ating Diyos. He is the third person of the Godhead. Kaya isa lang po ang Diyos eh. Ang Diyos po sa mundong ito'y iisa. Sino yon? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Wala na pong iba. Sumamba ka sa Diyos ng mga buwan, ng araw, ng mga nilikha ng Panginoon, you are committing the greatest sin of idolatry na kailanman hindi ka papapasukin ng Panginoon sa kanyang kingdom. You worship any images na ginawa ng iyong mga kamay, kailanman kapatid, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Because there is only one God that has to be worshipped, and that is our God. Okay? So, it's the Holy Spirit. In the redemption, next slide, mayroon ba? God said, yung word na Elohim, yan po sa ating description ng ating Diyos, it's plurality. Hindi po yan mono, it's plurality. So, ibig sabihin ng Panginoon, nung likhain niya ang mundo, these three persons of the Godhead works together to create the world. The Father spoke the word, let there be light. The Word is our Lord Jesus Christ that was spoken, and the Holy Spirit moved and hover over the waters. So in creation, makikita po natin that the Trinity works together in creation. In creation, or in our baptism, okay, we baptize in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus Christ's baptism, we could see the presence of our God, the Trinity. The Father's voice was heard. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Jesus Christ's presence physically was there. Sino tinutukoy ni God the Father? Si Jesus. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. And the Holy Spirit descended
upon the shoulder of our Lord Jesus Christ in the form of a dove. Makikita po natin ang presence ng ating Diyos, ng Godhead. Next, mayroon pa ba? Sa redemption natin, sa ating katubusan, we can see the presence of our God. The Father sent the Son. Ipinadala ng Diyos Ama ang ating Panginoong Yesus para siyang mapako sa krus, mamatay, ilibing, subalit mabuhay na maguli. Because He is life. He cannot be held by death because God, our Lord Jesus Christ, is life. Kaya sabi niya doon, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but by me. And at the same time, in that redemption, balik mo te, pakibalik po. The Holy Spirit sanctifies the believers. After our redemption, after accepting our Lord Jesus Christ, ano ang trabaho ng banal na Espiritu? Pakabanalin ka. He is the one working for your sanctification. Pakabanalin tayo. At hindi yan matatapos sa buhay nating ito hanggang andito ka sa mundong ito. At willing kang pabago sa Panginoon. It's the Holy Spirit who is the administrator of the kingdom. Si Jesus Christ physically is now seated at the right hand of the Father. Pero sa John 16:7 sabi doon, kinakailangan kong umalis. Kasi kung hindi ako aalis, hindi ko maipapadala sa inyo ang tagapag-aliw, ang banal na Espiritu. He will teach you all things. He will remind you all things. Siya ang magbibigay sa inyo, magpapaalaala sa inyo ng lahat ng mga bagay. Next po. So in benediction, let the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and communion with the Holy Spirit be upon us. So makikita po natin dito, the Holy Spirit is the third person of the Godhead. And we should have an encounter with the Holy Spirit. Amen? Let's have an encounter. Kasi po yung restoration process natin, hindi po yan masusustain kung wala tayong relationship or encounter with the Holy Spirit. Amen? Let's have an encounter with the Holy Spirit. Kailan po ba natin first na encounter ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu po ay na-encounter natin first nung tayo ay maborn again. Nga po. John chapter 3, verse 3 hanggang verse 5. Hindi ko na isulat yung verse 5 te. Pero I'll try to puntahan na lang siya. Sabi nito ni Jesus kay Nicodemus, isang religious teacher ng mga Hudyo, kilala at alam niya ang batas ng Panginoon. Nung gabi na yon ay nakipagtagpo siya sa Panginoon. At nakipag-usap siya sa Lord. At ito po yung isinagot. Paano daw siya makakapasok sa kaharian ng langit? Anong sabi ni Jesus? Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Doon sa verse 5, sabi ni Nicodemus kasi, Panginoon, paano isisilang na muli ang isang tao kung siya ay matanda na o siya ay malaki na? Kinakailangan bang ipasok siyang muli sa sinapupunan ng kanyang ina? Mukhang imposibleng mangyari, ano? Sa laki mong yan, maipasok pa ba tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang? Hindi na. Pero sabi ni Jesus, unless a man be born again, cannot enter the kingdom of God. Paano ba naboborn again? Sa verse 5, ang sabi po doon, Jesus answered unto him, assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Maliban ang isang tao ay panganak sa tubig. Pag sinabi nating tubig, it's the natural birth. Kasi ang mga baby po, pag nasa sinapupunan ng kanilang mga mama, ng kanilang mga mother, nasa tubig po yan. Kaya nga pag manganganak na, anong sabi? Naku, nabasag na ang panubigan. Maghihirap itong magluwal ng baby. Nandun po yan sa tubig. No? It speaks of the natural birth.
Pero sabi doon, kinakailangang maka-experience siya ng born again experience. Not yung water, yung natural, kundi in the Spirit. Pag sinabi natin in the Spirit, kailangan isilang ka sa Espiritu. So, sa Titus chapter 3, verse 3 to 7, nakuha mo ba, te? Kuha sana. Nung una, tayo rin mismo mga hangal. Hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin sa lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapupuutan din natin. Ngunit, nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Hallelujah! Through the regeneration of the Spirit, we were born again. Kaya nung tanggapin natin si Jesus sa ating mga buhay bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, the Spirit of God dwells in us and gives life to your dead spirit. At binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Yung spirito natin namatay dahil sa ating mga kasalanan, we have lost our capacity to commune with God. Patay ang ating spirito, binuhayan ng banal na spirito. We were made alive. Our spirit were made alive by the Spirit of the living God. Amen po ba? That's the first encounter na ma-experience natin. Kaya nga sabi sa Ephesians 1:13 to 14, and you were sealed with the Spirit of the Lord. After our conversion, tinatakan tayo, sinilyuhan tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. So, John 6:63, ang sabi dyan, the flesh profits nothing, but the Spirit gives life. So, our first encounter with the Holy Spirit is when we receive our Lord Jesus Christ in our hearts and the Spirit of God descends in us. The Spirit of God gives life to our spirit. Amen. Kaya, yan po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Pero, mayroon pang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng second encounter with the Holy Spirit. Ano po yung encounter na dapat ma-experience ng bawat isa sa atin? Yung po yung tinatawag nating baptism in the Holy Spirit. Bautismo sa banal na Espiritu. Kaya sa Joel chapter 2, babalikan po natin sandali ha. Alam niyo po dyan sa Joel, yan po ay prophecy ni Joel sa magaganap sa bansang Israel. Doon sa verse 1 hanggang verse 11, ito yung days of the Lord's judgment sa Israel. Kaya sabi ng Panginoon, blow the trumpet, give warning. Kasi nung period na yon, ang makikita po natin ay nagkasala po ang Israel. At dahil sa kasalanan ng Israel, may gagawin ng Diyos na parusa sa kanila. Sila po ay lulupigin ng iba't ibang bansa dahil sa kanilang kasalanan. Kasi lumayo sila sa Diyos nila. Kaya kahit na tayo, kung tayo lalayo sa ating Diyos, ay talagang lumayo ang Israel eh. Hello? Itinakwil nila ang kanilang Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos ng mga nasyon na nakapaligid sa kanila. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. And sabi ng Lord, blow the trumpet sa Zion. Ibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayong mga taga-Juda sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Yung araw ni Yahweh dyan, it's the day of judgment. Hahatulan ko kayo, bansang Israel. Ipasasakop ko kayo sa iba't ibang mga bansa. At yung po yung nangyari.
Ilang kaharian ang sumakop sa Israel noong kapanahon ng yon. They were captivated by Babylon, then Persia, kasi nauna nga Syria, Persia, then Greece, Greece, then after Greece is Roman Empire. They all fall to different nations noong panahon yon. Sa verse 12 to 17, kahit na ganyan po ang judgment ng Panginoon, still God is giving them hope. Ito ang solusyon ko para sa inyo sa mga panahon ng inyong pagkalupig. Sabi ng Panginoon, blow the trumpet in Zion. Pakibalik po. Ay, nakuha niyo ba? Chapter 2, verse 12, nakuha niyo ba, te? Yun lang, kahit yung isa lang verse. It is a call to repentance. Consecrate a fast. Sabi ng Panginoon sa kanila, blow the trumpet. Magsisi kayo, manumbali kayo sa akin, mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. So yun yung solusyon ng Panginoon. I want you to be restored. Pero mayroong isang bagay na gusto kong gawin ninyo. Magsisi kayo. Blow the trumpet, pangalawang trumpeta. Consecrate a fast. It is a call to repentance. So pinagsisisi ng Panginoon ng bansang Israel. Kayong mga pare, cry between the porch and the altar. Kayong mga naglilingkod sa akin, umiyak kayo sa porch, between the porch and the altar. Tumangis kayo, magsisi kayo. Kayong lahat, kahit kayong mga bagong kasal, lumabas kayo sa inyong mga kwarto at kayo magsisi. Hello! Walang isinantabi ang Panginoon sa Israel. He is calling the Israelites to repentance. Restoration can only take place when people of God come to repentance. This is one of the first step na dapat nating maintindihan. Kaya kung ikaw ay napalayo na sa Diyos sa mahabang panahon because you did not walk on the ways of the Lord, and dahil doon, lumalim ang iyong pagkalayo sa Panginoon, there is only one solution na gusto ng Panginoon sa iyo. Anak, come back to me. Magsisi ka. Pagsisihan mo ang iyong mga ginawa laban sa akin. At lumakad kang muli sa aking kalooban. Then I will restore you. Kaya without repentance, wala pong restoration. Kapatid, yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Then sa verse 18 hanggang 27, ito po yung promise of restoration. Yung binasa ko po kanina sa 25 hanggang 27. Panunumbalikin ko kayo. I will bring back to you the former rain and the latter rain. Yung unang ulan, sa ulan ng pagtatanim, ibabalik ko sa inyo. At yung latter rain, yung huling ulan, yung ulan na kinakailangan bago mag-harvest, ay ibabalik ko sa inyo. I will restore you. I will restore the land. I will again raise up kung ano ang mga nawala. Kaya ang sabi doon, ang kinain ng caterpillar, ang kinain ng locust, ang kinain ng uod, ang lahat ng kinain sa inyong mga kabuhayan, ibabalik kong lahat sa inyo. Hello, that's the promise of restoration. And the link for that restoration is nakakita po natin. He will pour out His Spirit on us. That's the baptism of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, on the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Your sons and daughters will prophesy, your men and young men shall see visions, your children, your old men shall dream dreams, and so forth. Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Spirito. Alam niyo po, tinignan ko inisa-isa ko yan, inisa-isa ko. Ang napansin ko po dito ay ito. He will pour out my Spirit on all flesh. Yung sinasabi po dito ang all flesh, no, ay hindi lahat ng tao. Ang sinisignify po nito ay all or every class of people. Okay? Every class of people.
Ano ba yung mga klase ng tao? Bata? Ano? Young people? Matanda? No? Mga alipin? No? Mga laya? So, He will pour out His Spirit on all class of people na mayroong relasyon sa Diyos. Hello? Naintindihan niyo po ako. At dito sa pagbubuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, yung pour out, ang sabi do, yung pour. Last week lang, binaha ang Quezon City. Nakita niyo po ba yung baha sa Quezon City? Ang sabi nila ang Quezon City ay hindi binabaha sapagkat yan po'y mataas. Totoo yun. Yan yung parang bundok yan yung Quezon City. Hindi basta-basta yung babahain. Pero last week, grabe yung ibinuhos na ulan. The rain was poured out. Nahigit pa daw po sa ibinuhos ng undoy nung bahain ang buong Metro Manila. Ilang oras lamang yon. And the whole Quezon City was flooded. The rain was poured out. Alam niyo, nakita ko dito, I am praying for the pouring out of the Spirit of the Lord in our generation. More than what happened in Acts chapter 2. Kasi sa Acts chapter 2, in the day of Pentecost, ano pong nangyari dyan? In the day of Pentecost, the Holy Spirit come. And the people of God were baptized. Dumating ang banal na Espiritu na baptize ang mga lingkod ng ating Panginoon. At ang sabi doon, they received new tongues. Tumanggap sila ng mga bagong wika. Ang Spirit of God, like a fire, ay nag-descend sa bawat isa sa kanila. And after that, they did wonders and miracles. Hello. Poured out. They were baptized with the Holy Spirit. Ang sabi ni Jesus sa atin, ng ating Panginoon, Acts chapter 1 verse 8, and when the Holy Spirit comes, He will fill us with His power, and we shall be witnesses. Amen? We shall be witnesses. From Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So, ito pong pangalawang encounter na sinasabi ng ating Panginoon sa atin, ito po yung baptism sa banal na Espiritu. Sino po ditong naka-experience na nambabaptize sa banal na Espiritu? Alam mong binaptize ka ni Lord. Pakitaas po ang kamay. Okay. Praise the Lord. Sino po ang hindi pa? Alam mong hindi ko mo pa na-experience ang baptism sa Holy Spirit. Pakitaas din po ang kamay. Mukhang Mayroon ba? Huwag kayong mahiya, kapatid. Kasi this must be experienced by all Christians. Hello? Mayroon ba? Nagkakahiyaan kaya tayo eh. Okay, kung wala, ay mayroon doon. Talagang ayaw pahulin niyang si Andre. It's a good indication na gustong-gusto niyang mapuno ng Panginoon. So bakit ba kinakailangan ko ito? What for is this encounter? Bakit kinakailangan kong bautismuhan ako ng Panginoon? Kasi sabi ni Jesus, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. So si Jesus po nasa kanang kamay na ng ating Ama sa langit. He went away. Amen po ba? Nasa na si Jesus? Nasa langit. Physically, He is seated at the right hand of the Father in heaven. Ang pangako niya, pag nandun ako sa langit, ibibigay ko sa inyo, ibubuhos ko sa inyo ang banal na Espiritu. Sino pong magbubuhos ng banal na Espiritu? Sino? Ako ba? Ay, hindi ako. Pwede ko kayong bautismohan sa tubig.
Responsibilidad namin yon on behalf of Christ. Pero yung bautismohan ko kayo sa banal na Espiritu, hindi ako yun. Sinong magbubautismo sa atin? Si Jesus. Hello. Ang sarap yatang dampian ang kamay ng Panginoon at sabihin sa akin, anak, binubuhusan kita ng aking banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's Jesus Christ who is baptizing His disciples. Kaya nung first baptism, nasa Acts chapter 2, verse 33, ang preaching ni Peter dyan, mula sa kamay ni Jesus, ay ibinuhos ang banal na Espiritu. Si Jesus po ang baptizer. So ang tanong natin, bakit kinakailangan itong gawin ni Lord? Ang sabi doon sa Acts chapter 1, verse 8, and you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. Tatanggap daw kayo ng kapangyarihan kapag pagdating ng banal na Espiritu. At ano pang kasunod nun? And you shall be my witnesses. Kayo'y magiging testigo ko. Testigo. Mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng mundo. Ganyan po ang layunin ng Diyos sa atin. Gusto niyang maging testigo tayo ng Panginoon. At when we receive the Holy Spirit, we receive power. Tumatanggap po tayo ng kapangyarihan. Kanino nanggagaling ang kapangyarihan? Sa banal na Espiritu na ibinubuhos ng Panginoon sa atin. Okay. Yung power to witness po ay dinivide ko ito into four. Alam niyo po, every month magkakaroon po tayo ng Holy Spirit Night. Mag-start po tayo sa Holy Spirit Night natin ngayong Miyerkules. Once a month lang yon. Kaya wag nyo yang, tawag natin, wag nyong kalilimutan, wag nyong i-miss. Lahat tayo. Amen po ba? The Holy Spirit Night. Kasi po siya po yung instrument ng Panginoon. Siya yung ahente, agent ng Lord sa ating kapanahonan. So, dinivide ko po itong power to witness into 4. Una, power. Pag tayo po ipuspos ng banal na Espiritu, tulad sa isang sanga ng punong nakakabit sa ubas, sa puno ng ubas, we will bear fruit. Amen. Ang banal na Espiritu po ay may bunga. Siyam po ang bunga ng banal na Espiritu. Galatians 5:22. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, ano pa? Gentleness, limutan ko na, long-suffering, basta siyam yan, ano? Siyam. Yan yung mga bagay na kailangan mo sa buhay na ito. Hello? Nalulungkot ka. Ay, paano maalis ang lungkot mo? Sabi na yan, peace, love, joy, peace. Puno ng galit ang puso mo. Paano mo aalis ang galit sa puso mo? You have the fruit of the Spirit. The love, the joy, the peace. Naintindihan niyo po ako? The 9th fruit of the Holy Spirit will bring us to witnessing. Mag-akapag-witness tayo. Ako natutuwa po. Sabi nga ni Ate Eva kanina, may times na hindi naging maayos yung mga relasyon. Pero because they are filled with the Holy Spirit, they initiated for a reconciliation. Bakit? Puno ng pagmamahal ang kanilang puso. Bakit puno? It's because we receive the Holy Spirit. And love is the fruit of the Holy Spirit. So that's the first power ng baptism ng banal na Espiritu. Ay, hello, we bear fruit, and by the fruit, the world may know that we are Christ's disciples. Sabi sa John chapter 13, 34 to 35, by this shall all men know that you are my disciples if you have love one for another. What is love? Love is the fruit of the Holy Spirit. The Holy Spirit will
fruit in us. Kaya yung pong mga Kristiyanong may problema sa kanilang pag-uugali, baka kulang kayo sa puspos. Magpapuspos tayo. Amen. Pangalawa, power to do signs and wonders. Gagawa daw tayo ng mga himala. Kaya after ng baptism sa Holy Spirit, yung mga alagad ng Panginoon, they did wonders and miracles. Yung isang lumpo, kanilang pinalakad. No? Gumawa sila ng napakaraming himala. Mga bulag nakakita, mga lumpo nakalakad. Hello. Nagpalaya sila ng mga demonyo. Mark chapter 16, 15 to 18. Hanggang sa matapos po yung verses ng Mark. At ang mga tandang ito'y susunod sa inyo. Magpapalayas kayo ng mga demonyo, magsasalita kayo sa ibang wika. Kahit kayo ay makainom ng lason, hindi yan makakaano sa inyo. Hindi yung intentional, ha? Iinom nga ako para patunayan ko. Not intentionally. Alam nyo po, dyan sa Kabisayaan, nung una, ay nakakatakot magbiyahe dyan. No? Kasi may mga nanlalason po dyan eh. May mga mga nanlalason, mga tawag dito, nanggagaway. Nakakatakot. Kaya nung mag-mission po tayo dyan, panay ang paalaala ni Lolo Ben sa amin. Huwag kayong kakain sa labas. Magbaon kayo ng pagkain nyo. Kasi baka matapatan tayo no? Nung mga masasama ang intention. Kasi nasa kuko lang daw po yun. Ganonin lang. Kaya pag uminom ka ng soft drinks, at binuksan nila yan, pag inom mo yan, magtatai ka na. Sira na ang tiyan natin. Walang magpapagaling sa inyo, kundi bumalik kayo doon. Ay kung malayo na ang iyong trinarabilan. Mindanao ang iyong destinasyon. Diyos ko po, paano na tayo? Pero sabi ng banal na kasulatan, in times like this, we have the power. Amen? Amen. Diyan sa Skalbayog, nasa palengke kami. Akala nila hindi kami marunong umintindi ng Tagalog. Akala nila waray kami ni Pastora Nini. Kaunti lang naman yung alam naming waray. Naku, kwentuhan. Sabi nung isa, malaki na ang tiyan. Malaki na ang tiyan. Ayaw magpautang ay. You see? So, we need to have power. Amen? Yan po ang isang bunga ng banal na Espiritu sa atin. Kapangyarihan to do signs and wonders. Pangatlo, is power to do the works of the ministry. 1 Corinthians chapter 12, 1 to 11. Diyan po, ito yung quiet time natin Natuwa nga ako kay Ate Judy. Pinost niya sa Gia chat. No? Yung 1 Corinthians chapter 12. No? Yung body of Christ. Pero bago doon sa body of Christ, anong mga ipinakita doon? Iba't ibang gawain sa katawan ni Kristo. Tapos kahulihan hanggang chapter 14, anong makikita natin doon? They are given by the same Spirit. Sino yung Spirit na yon? The Holy Spirit. Kaya yung ating giftings na we are become teachers ng Panginoon, naglilingkod ka bilang ushers, naglilingkod ka bilang administrator, naglilingkod ka sa iba't ibang gawain sa church, hindi natin yang ginagawa by our own. Hello? We are doing it by the power of the Holy Spirit. For the profit of all. Para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi para sa atin. Kaya, desire to be baptized with the Holy Spirit. Yung pag-aayos dito ni Ate Judy, tingnan nyo yan. Nag-aayos lang siya ng stage, pero nangungusap ang Panginoon.
See? Mag-usher kayo doon. Tsak mangungusap din ang Panginoon. Ano kayo sasabihin ng Lord? Anak, kilalin mo lahat yung miyembro natin at ipag-pray mo yung isa-isa. kaya pumapasok, praise the Lord, check. Lord, check na. Andito na po. Naintindihan niyo ako? Yung Sunday school teachers natin, very noble ang kanilang trabaho. Kailangan nila ng power. Iba't ibang bata nakakapagod nga daw eh. Si Pastora Juliet, pagod na siya eh. Sabi niya, nakakapagod po. Pero they need the anointing. They need the power. Amen? Mga guro dito, iba't ibang estudyante natin, may makulit, may pasaway, may mabait, of course. Pero if we are filled with the Holy Spirit, alam natin silang giyahan sa kanilang mga katatayuan. So, we receive power to do the work of the ministry. Basahin nyo na lang po, from chapter 12 hanggang chapter 14, makikita nyo yung iba't ibang trabaho sa katawan ng Panginoon. At tanongin nyo si Lord, Lord, saan mo ba ako doon ginagawa? Pangatlo, pang-apat, kahulihan, for refreshing, for our refreshing. Nasa Acts chapter 3, verse 19 to 21. Kaya pa? Di ko na ibigay, pero ano niya kanina. The times of refreshing. Bakit may refreshing na dapat nagaganap sa buhay natin? Alam niyo po ba? Sa dami ng problemang at kaguluhan sa mundong ito, napapagod tayo. Kung minsan nadidiskurahe tayo. Kung minsan ayaw na nating kumilos. Pag nagkasakit tayo, down na down tayo, no? So marami tayong hinaharap bilang mga tao habang nandirito tayo. Kaya nga yung sinabi ko sa inyo noon, count it all joy, brethren, when you fall into diverse temptation. Count it all joy. Pero more than that is, you need the refreshing of the Holy Spirit. Kailangan natin ng refreshing. Sabi doon, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Pagpapanibagong lakas po ang nakalagay dyan. Sa English, refreshing the day. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. Ano pa? My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Amen? It's time of refreshing. Yung refreshing pong tinasabi dyan, ay hindi lamang yung present refreshing na pwede nating experience sa presence ng banal na Espiritu, kundi yung total restoration and refreshing na magaganap at the second coming of our Lord Jesus Christ. Kanina po ba na-refresh kayo? Amen. Ako na-refresh eh. Because the Holy Spirit moves. Hallelujah. Kaya, let's really allow the Lord to move upon us. Restore us. Restore us.